Yon guys, magluluto tayo ng sinigang na hipon na at baboy. Pagsasamahin ko na yung baboy at hipon dyan. Yan base lang naman dyan sa pagluluto ko. Ito ang style ko ng pagluluto ng sinigang na baboy at hipon. Magkasama siya pag tuwing magsisigang ako. Yan, naglagay na ako ng tulog na mantika. Nakikita nyo pa ba yan? Yung tulog na mantika, ginigising ko. Kailangan mainit. Ginisa ko na yung kamatis, tsaka sibuyas. Kamatis, sibuyas lang ako. Tapos yung buto ng sibuyas, tinatanggal ko yan. Para daw, hindi mapanis kagad. Yun daw kasi yung nagpapapanis sa mga niluluto natin. Like sinigang yan. Tinatanggal ko yung buto. Sabi ng lola ko kaya sinusunod ko yung mga tinuro sa akin ng lola ko nung araw pagluluto. Pag maglalagay ako ng kamatis, tanggalin ko daw yung mga buto para di daw mapanis kagad. Yan, ginisa ko muna yan. Tapos isusunod ko na dyan yung baboy. Igigisa ko yung baboy. Hindi ko muna ilalagay din sa paggisa yung hipon kasi madali naman maluto yun kasi yung baboy kailangan mo rin palambutin muna, palambutin yun para makain mo ng maigi kasi baboy yun kailangan talaga pinapalambot yun. Hindi katulad ng mga hipon, hindi kagaya ng mga hipon kaila madali lang maluto. Tapos yan, tuloy lang ako sa paggisa niyan. Binuluto ko maigi yung kamatis. Tapos yan, lagay ko na yung baboy. Isa-isa ko pa no? Hindi ko na lang ibuhos. Basta yan ang style ng aking pagluluto. Kung meron kayong may sariling style, gawin nyo yun kung saan kayo sanay. Basta ako, sinare ko lang yung style ng aking pagluluto ng aking sinigang na baboy tsaka hipon. Yan, ginisa-gisa, binaligtad ko para maano yung baboy, maluto din yung ilalim. Takpan ko muna para magtubig. Ayan, nagtubig na yung kamatis tsaka baboy. Medyo parang naprito yung baboy dyan sa part na yan. Pero okay lang, ako naman yung kakain yan Tapos yan, lalagyan ko na ng tubig yan dyan. Kapraso lang, kapiranggot lang kasi ang plano ko dyan para mabilis maluto yung uminit yung sabaw para lumambot kagad yung baboy. Kaunti lang, hindi ko pa dadamihan yung sabaw dyan kasi baboy pa lang naman papalambutin ko pa lang yung baboy dyan. Yan, tinakpan ko muna yan, mga 20 minutes na yung nakakausad dyan na oras. Medyo okay na. Tsaka ako ilalagay yung hipon. Yan, binuhos ko na yung mga hipon. Madali lang kasi maluto yung hipon na yan sa tingnan nyo kung malambot na yung baboy, tsaka nyo ilalagay yung mga hipon. Nagdagdag na rin ako ng tubig dyan para sa magiging sabaw nya, para maparami yung kain ko kasi matakaw ako sa sabaw gusto ko lagi may sabaw pagkakain ako. Yan, more water pa, dagdag lang ng dagdag ng tubig hanggang sa pang mailalim yung mga hipon tsaka yung baboy. Kung mapapansin nyo, yung kulay pa lang okay na. Pero titimplahan ko pa yun mamaya. Ayan, lagay ko na yung okra dyan tsaka yung ceiling green para medyo maluto na yung okra. Yan lang, hindi na ako naglalagay ng radish, di naman ako nakain ng radish Yan, naglagay na ako ng nor sa sampalok yung sinigang. Binuhos ko na lahat kasi gusto ko talaga maasim yung pagkakasigang ko. Ayan, nalo-halo ko muna para pumunta sa ilalim din yung mga powder. Ayan, tatakpan ko na yan. Tapos maya pakukulang ko lang ng kaunti yan, hindi ko masyadong lulutuin din yung okra. Yan, kung napansin nyo, lumutang na yung
hipon. Ibig sabihin, luto na yan eh. Titikman ko yan. So, medyo may katabangan yan. Natural naman yon. At titimplahan ko pa yan ng patis. Lalagyan ko kasi ng patis. Yan. Nakita nyo, patis. Baka naman, ayan, naglagay ako ng 2 scoop ng sandok dyan para sa patis. Ganyan ako magtimpla para medyo may lasa na. Tapos mag-add ako, titikman ko yan, tapos mag-add ako ng konting asin. Kasi hindi naman ako naglalagay minsan ng magic sarap or bechin. Asin na lang yung nilalagay ko dyan. Yung asin na nilagay ko dyan, wala nga akong asin eh. Tinignan ko lang, may tira-tira lang, kaya ako nilagay yung asin yan. Konti lang yung asin na nilagay ko kasi naglagay na ako ng patis eh. So natimpla ko na, okay na ako doon. Kasi ang gagawin ko dyan, magpipiga ako ng sili sa may toyo. Yun yung parang magiging sausawan ko dyan sa sinigang na yan. Kung patis yung ginagamit yung sausawan para din sa sinigang, ako ang ginagamit ko toyo. Kanya-kanya naman tayo ng taste eh. Kanya-kanya tayo ng panlasa. Ako lang din naman ang kakain yan. Yan, nilagay ko na rin yung kangkong kasi hindi ko masyadong lulutuin yan eh. Ang gulay daw hindi masyadong niluluto, mawawala daw kasi yung sustansya na dulot ng gulay pag niluto mo maigi yung gulay. Kaya mild lang ang pagluto ko ng gulay, yung tipong parang na-steam lang, okay na yun. Hindi ko masyadong nilulutong luto yung lantang-lanta. Hindi po ako ganun magluto ng mga gulay. Tapos yan, tinakpan ko lang uli. Siguro mga 3 minuto, 5 minuto. Babalikan ko na yan.